Napanatili ang lakas ni Super Typhoon Leon habang kumikilos pa northwest palapit sa Batanes ayon sa update ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa tala ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng Bagyong Leon sa layong 100 kilometers sa north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ang bagyo pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas pa rin sa signal number 4 ang buong lalawigan ng Batanes. Itinaas naman sa signal number 3, 2 at 1 ang ibang bahagi ng bansa. Narito ang mga sumusunod na lugar sa Luzon. Signal number 3, northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2, mga natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Kasama rin ang northern portion ng mainland Cagayan. Camalaniugan, Lalo, Pamplona, Gonzaga, Santa Teresita at Bagao. Kabilang dito ang Bugay, Claveria, Gataran, Lasam, Apari, Crossbowmen, Abulug, Alacapan, Sanchez Mira, Santa Praxedes at Santa Ana. Kasama rin ang northern portion ng Apayao, Pudtol, Luna, Santa Marcela, Calanasan at Flora. Kasama rin ang northern portion ng Ilocos Norte, Sarat, Pidig, Bangi, Vintar, Burgos, Pagudpud, Bacara, Adams, Pasukin, Carasi, San Nicolas, Dumalneg at Lawag City. Signal number 1 naman sa mga natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, mga natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga at Mountain Province. Kasama rin ang Ifugao, northern portion ng Benguet, Mankayan, Bakun, Buguyas, mga natitirang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa forecast track ng PAGASA, kikilos ang Bagyong Leon pa northwest sa karagatan ng extreme northern Luzon hanggang sa maglandfall ito sa eastern coast ng Taiwan. Posible raw humina ang bagyo at ibaba sa typhoon category sa mga susunod na oras bago ito maglandfall sa Taiwan. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, November 1 ayon sa PAGASA. Samantala, niyanig ng isang magnitude 5.1 na lindol ang probinsya ng Calayan, Cagayan nitong umaga ng October 31 habang bumabaybay ang Super Typhoon Leon. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang lindol na tectonic ang pinagmulan dakong 5:39 ng umaga. Namataan ang epicenter nito 29 kilometers ang layo sa hilagang kanluran ng Dalupiri Island, Calayan, Cagayan na may lalim na 10 kilometers. Pinag-iingat ang mga residente sa kalapit o malapit sa lugar sa posibleng aftershocks ng lindol. Ngunit hindi naman daw inaasahang magdudulot ng pinsala ang nasabing pagyanig, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Narito naman ang update patungkol sa Super Typhoon Leon mula sa PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang may update sa ating ulat panahon. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa silangan, hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Taglay na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin. Habang kita po sa ating latest satellite animation, yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Luzon at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation, ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 5 o yung pinakamalalakas na mga hangin na hanggang 195 kilometers per hour sa mga bayan po ng Itbayat and Basco sa Batanes, habang meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 4 sa natitirang bahagi pa
ng Batanes. Signal number 3 naman, dito sa mga isla ng Babuyan and Calayan, dito po sa Babuyan Group of Islands. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang rest of Babuyan Islands, malaking bahagi ng Isabela itong northern portions, mga bayan ng San Pablo, Macunacon, Palanan, and Dibilacan, at mga probinsya rin ng Apayao and Ilocos Norte, signal number 2. Kapag meron tayong numbers 3, 4, and 5, delikado na po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at puno, makasira din po ng mga estruktura na hindi lang yari dun sa kahoy, at makatumba rin po ng poste at mga linya ng kuryente. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 pa rin sa natitirang bahagi po ng Isabela, malaking bahagi ng Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya, gayon din sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, down to Benguet, at meron din tayong signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, at sa northern and central portions of Aurora. Yung ilang bahagi pa ng Northern Luzon, dito rin po sa bahagi ng Aurora, tinanggal na po natin yung mga wind signals at mga susunod na issuance po natin, posibleng mabawasan pa yung ating mga wind signals over Aurora, bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Habang yung mga areas po dito sa may extreme Northern Luzon, posibleng bumababa na rin po yung mga wind signal natin habang lumalayo sa ating kalupaan ang nasabing Bagyong Leon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon, at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posibleng maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi, at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inuulit natin, malawak po ang nasabing bagyo, so ibig sabihin kahit ito'y lumalayo na sa ating kalupaan mamaya pong tanghali ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon, makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes, at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metrong taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!